أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At gaya po ng ating naipangako sa inyo na kada Miyerkules ang topic po natin, inshallah, ay patungkol po sa akidah o pananampalataya ng bawat Muslim. Inshallah, ay gagawin po natin ito isang beses po sa isang linggo dahil mahalaga po sa isang mananampalataya na malaman niya ang kanyang akidah o pananampalataya. Dahil dito po nakasalalay ang tinatawag na kaligtasan ng isang mananampalataya dahil maaaring ang isang Muslim ay gumagawa siya ng mga pagsamba pero ang kanyang akida o pananampalataya ay ito ay lumalabag sa relihiyong Islam na maaaring hindi niya napapansin na siya pala ay lumalabas na sa relihiyong Islam. Ay inshallah, ang ating pag-usapan kada Miyerkules po ay patungkol po sa akida o pananampalataya ng bawat Muslim. At ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol po sa iman o pananampalataya. Patungkol sa iman o pananampalataya na ito po inshallah babanggitin din natin yung mga bagay na makakasira sa pananampalataya ng isang Muslim. Ang pinakauna ay dapat natin malaman kung ano ang kahulugan ng iman. Ano ang kahulugan ng iman o pananampalataya? Sa akida po ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang iman o pananampalataya ay ito ay hindi lalabas sa tatlong bagay. Ito ang kahulugan na ipinaliwanag ng ating mga ulama na ang iman ay ito ay ang sinasabi ng ating dila. Ito ang pinaniniwalaan ng ating mga puso at ginagawa ng ating katawan. So tatlong bagay po ito. Pag sinabi nating iman, sinabi natin na pananampalataya, ay ito po ay hindi lalabas sa tatlong pundasyon. Una na sinabi natin ay yung tinatawag na sinasabi ng dila. Ibig sabihin natin yung La ilaha illallah Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaya hindi po lingid sa inyong kaalaman na kapag ang isang tao ay nagsyahada, hindi siya Muslim at siya ay nagsyahada, babanggitin niya, ang pinakaunang babanggitin niya ay yung kalima la ilaha illallah na asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan po ang tinatawag na sinasabi ng dila. Yan ang sinasabi ng dila. Pangalawa ay yung sinabi natin na ito ay pinaniniwalaan ng puso. Pinaniniwalaan ng puso. Dahil maaaring ang isang tao ay siya nagsasabi ng la ilaha illallah pero hindi naniniwala ang kanyang puso. Yung sinasabi natin ng mga munafik o sila yung mga mapagkunwari. So kailangan na sinasabi ng ating dila at ganun din na ito ay pinaniniwalaan ng ating mga puso. Ito ang isa sa pinaka-pundasyon o pangalawang pundasyon. At pangatlo ay yung tinatawag na ginagawa ng ating katawan. Hindi ibig sabihin na tayo ay nagsyahada, tayo ay naniniwala, pero hindi natin ginagawa ang ating iman o pananampalataya. Halimbawa, hindi tayo nagdarasal. Isa sa mga nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ang pagitan natin at mga hindi mananampalataya ay ang salah. Kaya sino man ang mag-iwan nito ay tunay na siya ay nakagawa ng pinakamalaking kasalanan na maaaring siya ay lumabas sa relihiyong Islam. So dito, kapag sinabi natin na iman, upang maging kumpleto ang ating iman, ay meron pong tatlong pundasyon. Ito ang pinakauna ang sinasabi ng ating dila. Pangalawa ay yung pinaniniwalaan ng ating mga puso at pangatlo ay yung ginagawa ng ating katawan. Hindi po sapat na tayo ay maniwala lamang, hindi po sapat na tayo ay magsabi lamang at hindi po sapat kundi kailangan natin ang tatlong ito. Sinasabi ng ating dila ang la ilaha illallah, sinasabi ng ating puso at pinaniniwalaan ng ating puso ang la ilaha illallah, ganun din at ibang mga dapat nating paniwalaan at ganun din na ginagawa ng ating katawan ang la ilaha illallah. So yan po ang pinaka-pundasyon na dapat malaman ng isang mananampalataya, na pinakauna na dapat malaman ng isang mananampalataya. Kabilang po sa mga dalil ay sinabi ng Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat.
Kabilang dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sumumpa sa suratul Asr, yung tinatawag na panahon na Asr, siya ay sumumpa. At sinabi niya na tunay na katotohanan na lahat ng mga tao ay nalugi. At sinabi niya na illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. At sila maliban lamang lahat ng tao ay nalugi maliban lamang sa silang mga naniwala. Illa alladhina amanu, naniwala kanila puso. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa amilus salihat at gumawa ng tinatawag na kabutihan. Ginawa ng kanyang katawan ang mga kabutihan. Na ito yung tinatawag na iman. At kapag naririnig natin ang sinabi ng mga ulama na ang iman ay qaulun wa amal. Ang sinasabi, qaul, salita at ginagawa. At ang salita dito ay kasama dito yung salita ng dila at salita ng puso. Kapag hinati, narinig niyo yung paghati ng mga ulama na kanilang sinabi ng iman ay dalawang klase, qaulun wa amal. Dahil sinabi natin kanina na tatlo. Ito yung salita, ito yung paniniwala ng puso, at ito yung ginagawa ng katawan. Yan ay isa sa mga paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pero kung may marinig kayo na magpaliwanag na ang sinasabi ng iman ay dalawang klase, ay qaulun wa amal, ay pinapasok dito sa qaul. Sinasabi dito ay yung kanina hinati natin ay yung una at dalawa ay ginawang iisa. Qaul ay sinasabi. At dito, sinasabi ng dila at sinasabi ng puso. At pagkatapos ay ginagawa ng katawan natin. So, hindi po yung nagkakaiba. Nagkaiba lang ng pagkahati pero parehas lang po ang paliwanag sa mga bagay na ito. Okay, isa po sa dapat din natin malaman ay ang iman sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ito ay tumataas at ito ay bumababa. Ito ay lumalakas, ito ay humihina. Yan ay paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At kasama po sa mga dahilan o mga dalil o mga katibayan natin ay sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala na wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sa suratul Anfal aya number 2. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag binanggit sa kanila ang mga aya, mga talata sa Quran, itong sila din mga mananampalataya, ay zadathum imana. Tumataas ang kanilang iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sila yung, pag narinig nila ang salita ng Allah, tumataas ang kanilang iman. So, ibig sabihin, ang iman ng mananampalataya, ang iman ng isang Muslim, ito ay tumataas sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Kaya makikita natin na kapag tayo sa buwan ng Ramadan, tumataas ang ating iman. Tayo ay nag-aayuno, tayo ay hindi nalilate sa pagsala ng Fajr, tayo ay nagsasala ng 5 beses, tayo ay nagsasagawa ng mga sunnah ng sala, yan ay tumataas ang ating iman. At bumababa naman sa paggawa ng kasalanan, sa mga ipinagbabawal ng Allah. Kaya makikita natin kapag ang tao ay palaging gumagawa ng kasalanan, unang-unan ay nawawala ang kanyang gawain na sunnah, pagkatapos ay naiwan niya yung mga obligadong gawain. Dahil ito, na-epekto ito ng kanyang paggawa ng kasalanan. So, ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang iman ay tumataas at ang iman ay bumababa. Tumataas ito sa paggawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay bumababa sa pamagitan ng paggawa ng mga bagay na kasalanan. Ito ay hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga katibayan din natin ay yung nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang iman ay napakarami siyang klase. At umabot ito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na situn. 60. Merong ibang na 70 dami itong iman. Sa ibang riwaya 70, sa ibang riwaya ay 60. So dito sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam Bukhari, na ang pinakamataas dito ay ang sabihin mo ang la ilaha illallah. So dito ang sabihin mo ang la ilaha illallah, ito yung kaninang sinabi natin na sinasabi ng dila. At ang pinakamababa na iman, ibig sabihin may mababang iman, ay ang tanggalin mo ang mga bagay na nakaharang sa mga daanan. Subhanallah. Yan ay isang sadaka at yan ay iman o pananampalataya. So ito po ay kabilang sa mga dalil
mga katibayan ng iman o pananampalataya, ito ay tumataas at ito ay bumababa. So marami pong bagay ang nagpapataas sa ating iman. Yung pakikinig sa mga lecture ng mga ulama, yung pagbabasa ng Quran, yung pag-alaala sa kamatayan, yung pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay mga bagay na makakatulong upang tumaas ang ating iman o pananampalataya. Kasama rin sa dapat nating malaman bilang isang Muslim sa iman ay ano ang pagkakaiba ng iman at ang Islam. At ang Islam at ang iman. Sinabi ng ating mga ulama na kapag binanggit ang dalawang bagay na ito, itong dalawang salita, iman at saka ng Islam, ng isang beses, ay ang iman ay merong kahulugan at ang Islam ay merong kahulugan. Kapag ito ay binanggit sila sa isang oras, isang bagay. Una, pag sinabi mo ng iman, siyempre, yung iman, paniniwala. Kaya nabanggit natin, ang iman ay nabanggit sa hadith ni Jibril alayhi salam nung tanungin niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam at sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam at kaniyang sinabi ng iman ay ang paniwalaan mo ang Allah, al-imanu billahi wa malaikatihi ang kanyang mga anghel, wa kutubihi ang kanyang mga kasulatan, wa rusulihi ang kanyang mga propeta, wal yawmil akhir araw na paghukom at saka yung nakatadhana. At ang Islam naman ay pinapaliwanag ng ating mga ulama na ito yung pagtalima, pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong 5 haligi na ito ang shahadatain, as-salah, tapos zakah, siyam at saka yung hajj. So yan ay tinatawag na pagkakaibahan nila. Pero pag binanggit mo ang iman na specific, siya lang ang binanggit mo, ay papasok dyan ang Islam. At ganoon din na kapag binanggit mo ang Islam na wala ang iman, ay papasok dyan ang iman. So kapag binanggit mo na siya lang, specific lang iman, ay papasok dyan ang Islam. At kapag binanggit mo ang Islam na wala dyan ang iman, ay papasok dyan ang tinatawag na iman. Ngunit kapag binanggit mo sila sa isang kasulatan, dalawa, ang iman, ang kahulugan ng iman, kahulugan ng Islam, ay meron po silang specific na kahulugan sa bawat isa. Yan po ang nabanggit po ng karamihan sa ating mga ulama. Okay. Ngayon naman ay isa sa mga bagay na pinag-usapan sa iman o pananampalataya ay pwede ba nating sabihin ang salitang ako ay mananampalataya, ana mu'minun insyaallah. Pwede ba nating sabihin yung insyaallah kapag sinabi natin na ako ay mananampalataya insyaallah? Yung insyaallah dito ang pinag-usapan dito. Pwede ba nating sabihin o hindi? Ayon sa ating mga ulama, hindi pwedeng sabihin ang salitang insyaallah kapag ikaw ay mayroong pag-aalilangan. Dahil nararapat sa isang mananampalataya na kapag sinabi niya na ako ay mananampalataya, ay sigurado siya na siya ay mananampalataya. At hindi kailangan na banggitin ang salitang insyaallah kung ang kahulugan niya sa kanyang pagsasabi ng insyaallah ay nag-aalanganin siya. Dahil hindi pwede na magkaroon ka ng pag-aalilangan sa paniniwala mo. Paniniwala sa Allah, paniniwala sa anghel, paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa araw ng paghukom. Kailangan wala tayong pag-aalilangan dito. 100% na tayo ay naniniwala dito. Kaya kapag sinabi natin na, insyaallah, kung tayo nag-aalilangan, hindi po pwede na sabihin yan. Pero, kung sasabihin natin na ako ay mananampalataya, insyaallah, bilang tabarruk, ibig sabihin, bilang paniniwala na ang Allah ang may kaalaman sa kung ano ang nasa puso natin ay pwede. Ganun din, sabihin natin insyaallah bilang pagpapakumbaba dahil hindi natin alam kung nakumpleto ba natin ang iman o hindi. Yan ay tinatawag na pinapahintulutan din. At ganoon din na kung sinasabi natin na insyaallah upang makaiwas tayo sa pakitang tao. Yan tinatawag na minsan may mga tao na ako ay mananampalataya pero hindi natin alam kung kung mamamatay ba tayo na mananampalataya o hindi natin alam yun. Walang nakakalam sa atin yun. Kung yung bagay na yun, ang ating dahilan, kaya sinasabi natin ng inshallah, yan po ay pinapahintulutan. Pero, gaya po na nasabi natin, kapag sinabi natin na ako ay mananampalataya, inshallah, na ang inshallah dito ay may pag-aalilangan tayo sa ating pananampalataya, yan po ay maaaring maging salitang kufr, maging paglabas sa relihiyong Islam.
Dahil hindi pwede na magkaroon tayo ng pag-aalilangan sa ating pananampalataya. 100% po yan. Pero po, gaya po nasabi natin kanina, kung sinasabi natin ito, dahil hindi natin alam ang ating kahantungan, hindi natin alam at ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam sa lahat ng bagay at hindi natin nakumpleto ang ating iman. Dahil sino ba ang makakumpleto ng iman? Hindi natin alam, marami tayong pagkukulang, ay yan ay pinapahintulutan. So yan po ang isa sa mga bagay na dapat malaman ng isang mananampalataya. Na kapag po sinabi mong inshallah na mayroon tayong pag-alilangan, yan po ay bawal. Hindi po pwedeng sabihin ang bagay nito. Kabilang din sa mga pinag-uusapan sa iman ay yung tinatawag na taong gumagawa ng malaking kasalanan. Ano ba yung hatol sa taong gumagawa ng kasalanan? Siya ba ay magiging tinatawag na kafir? Mawawala ba ang kanyang iman? Ibig sabihin, ang tao, siya ay pumatay, isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Pagpatay, siya ay gumawa ng zina. Ang zina, isa sa pinakamalaking kasalanan. Ganun din siya ay gumawa ng riba. Isa sa pinakamalaking kasalanan. At iba pang mga kasalanan. Siya ay nagnakaw. Malaking kasalanan ito. Kapag ba ang tao ay gumawa ng malaking kasalanan, siya ba ilalabas sa Islam? Mawawala ba sa kanya ang iman? Paniniwala po ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang tao na gumawa ng malaking kasalanan ay siya po ay mawawala. Ibig sabihin, hindi po mawawala. Ibig sabihin ay hihina po. Magiging, hindi siya tunay na, hindi kompleto yung kanyang pananampalataya. Ibig sabihin ay hihina o liliit ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang paggawa ng kasalanan. At dahil dito, isa po sa mga katibayan natin ay tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran na ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Dito sa ayatul qisas na kapag pumatay ang isang tao ay buhay din ang kapalit. At dito sinabi dito, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Dito tinawag dito na kapatid. Tinawag dito na kapatid. Kung sino man na magpatawad, faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bima'ruf wa ada'un ilayhi biihsan. Dito ay yung tao na pumatay kapag siya ay pinatawad o siya ay tinatawag na meron ding isang dalil. Dito unahin natin ito na tinawag dito na kapatid. Ibig sabihin, siya yung pumatay, paparusahan siya ng kamatayan kapag sinadya niya yung pagpatay, pero mananatili pa rin siyang mananampalataya. Pero ito yung parusa sa kanya. Ito yung parusa sa kanya kapag siya ay pumatay ng kanyang sinasadya. Kabilang din sa mga dalil o katibayan na ang iman ng tao ay hindi nawawala ay katulad ng isang sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang sahaba na siya ay nakagawa ng zina, isang malaking kasalanan. At hiniling niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay parusahan na dahil nakikita niya na siya ay nakagawa ng malaking kasalanan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay hindi agad nagparusa doon sa lalaki na yun. Sinabi niya na, tingnan niyo nga, baka nakainom siya, baka nawala siya sa kanyang pag-iisip. Pero hanggang ginusto talaga niya at kinausap talaga niya si propeta sallallahu alaihi wasallam ng ilang beses at siya ay inutos siya ng mga sahaba na parusahan siya ng tinatawag ng parusa na nararapat sa kanya dahil sa kanyang paggawa ng zina na siya ay may asawa. So dito, ang nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung titimbangin lamang ang kanyang tauba o pagbabalik loob, itong tao na ito ay tunay na ito ay sapat na sa ummah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pagpapatunay na siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya pa rin ay mananampalataya kahit siya ay nakagawa ng tinatawag na malaking kasalanan. Ngunit ang isang tao na nakagawa ng kasalanan ay nararapat na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung siya man ay mamatay na hindi siya nakagawa o hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na siya ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang kung ang isang tao ay gawin niya, yun ang pagkakaiba, gawin niya na halal. Ibig sabihin ay gawin niya ang bagay na ito na halal. Halimbawa, para mas malinaw, ang isang tao ay siya ay gumawa ng zina. Alam niya na ito ay pinagbabawal ng relihiyong Islam.
Ngunit siya ay naniniwala. Sabi niya, wala akong pakialam, hindi ako naniniwala na ang zina ay haram. Kahit na malinaw sa kanya na sinabi sa Quran at ito ay may batas na mula sa Islam, Quran at saka Sunnah na ito ay pinagbawal. Pero sinabi niya, hindi ako naniniwala. Bagkus ang pagsisina ito ay tinatawag na halal sa kanyang paniniwala dahil sa kanyang pagtanggi sa batas ng Islam, batas ng Allah at ang propeta, siya ngayon ay lalabas sa Islam. Siya ngayon ay lalabas sa Islam. Ganon din ang riba. Ganon din ang tinatawag natin na riba o yung patubo na mga ginagawang mga 5-6 o ano pa man, ang mga interest. Kapag yan ay ginagawa ng tao, malaking kasalanan yan. Pero siya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Sinabi ng Allah, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan ang Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Pero kapag ang tao ay ginawa niya yun, na naniniwala siya, na yan ay halal, yan ay pinapahintulutan, kahit na alam niya, mayroong dalil sa Quran, katibayan mula sa Quran, katibayan mula sa hadith, pero siya pa rin ay sinabi niya, hindi ako naniniwala sa mga dalil, mga katibayan, bagkus ang aking paniniwala ay pinapahintulutan ang riba. So yan ay lalabas siya sa relihiyong Islam. Pero kapag ginawa niya itong gawain na ito, naniniwala siya na ito ay haram, ito ay pinagbabawal, pero sa kanyang kagustuhan, subhanallah, ang tao nagkakamali, ang tao mahina minsan. Kaya dahil doon nagawa niyang kasalanan na yun, siya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at inshallah siya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito may mga grupo na lumalabas hindi po katulad ng paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tulad ng Murji'ah. Ang grupo na ito ng mga Murji'ah ay ang kanilang paniniwala ay hindi maaapektuhan ng pananampalataya ng isang tao kahit na siya ay gumawa ng mga kasalanan. Wala. Siya pa rin ay mananampalataya. Bakit? Dahil naniniwala sila, itong mga Murji'ah, na ang iman ay yung paniniwala. Basta ikaw ay paniniwala, walang epekto sa iyo yan. Hindi hihina ang iyong pananampalataya. Ikaw ay mananampalataya pa rin. Pero sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang iman ay tumataas at humihina. Kaya sabi natin na kapag tao ay gumawa ng malaking kasalanan, siya ay hindi lalabas sa relihiyong Islam. Pero ang kanyang iman ay hihina ang kanyang iman at pag hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring siya ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama sa dapat din nating malaman sa mga usapin ng iman o pananampalataya ay ano ba yung makakasira sa ating iman. Ano ba yung bagay na makakasira sa ating iman na dapat nating pangalagaan? At ang pinakauna na binanggit dito ay yung kufr. Ano yung kufr? Ang kufr ay yung pagtanggi. Ang kufr ay yung pagtanggi. Okay? Sinabi dito, paliwanag dito, fahuwal inkarul mu'tamad lima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ba'du ma jaa bihi Muhammad mimma ulima min dinihi bid-darurah. At dito sinabi ng nagsulat sa libro na ito na siya, yung tinatawag na kufr, ang kufr ay isa sa makakasira sa iman o pananampalataya ng isang tao, ay ito yung pagtanggi sa mga bagay na dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat man o bahagi ng mga dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ito ay itinanggi ng isang tao ay siya ay tinatawag na kafir o gumawa ng kufr. At ang kufr ay dalawang uri. Merong malaking kufr, merong maliit na kufr. Ang malaking kufr ay ito yung bagay na kapag ginawa ng isang tao ay lalabas siya sa relihiyong Islam. At ang kufr na maliit naman ay ito yung kufr na nabanggit ng propeta na ito ay kufr pero hindi lalabas ang tao sa relihiyong Islam. May mga klase naman o mga klase ng kufr na dapat natin malaman. 4 po ang mga klase. Ang klase ng mga kufr. Una ay yung i'tiqad. Yung i'tiqad, pag sinabi natin i'tiqad ay yung paniniwala. Pangalawa ay yung qawl, yung sinasabi. Pangatlo ay yung fi'l o tinatawag na amal, yung ginagawa ng tao. At pang-apat ay yung pag-alinlangan. Magbigay tayo ng halimbawa para mas malinaw sa atin ang mga bagay na ito. Una, ang i'tiqad. Ang i'tiqad, kapag ang isang tao
ay meron siyang paniniwala sa kanyang puso na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsisinungaling o pinapasinungalingan niya. Naniniwala siya na ang batas ng Islam ay hindi siya naniniwala sa dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ay paniniwala ng puso. Siya ay lumabas sa relihiyong Islam. Ganun din ay yung nifaq. Ano yung nifaq? Yung mapagkunwari, yung mga munafiqun. Bakit? Dahil ang mga munafiqun ay kanilang ipinapakita sa mga tao na sila ay mga Muslim, pero sa kanilang puso ay tumatanggi sila sa relihiyong Islam. Katulad sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tulad ni Abdullah ibn Saba at iba pang mga munafiqun sa panahon ni propeta na sila ay pinapakita nila sa mga tao na sila ay mga Muslim, pero sila pala ay mga munafik, mapagkunwari. So yan ang pinakauna, yung paniniwala sa puso ng isang tao. Kapag ang isang tao ay meron siyang paniniwala na ito ay sa puso niya, na ang dala ng propeta ay ito ay hindi niya pinaniniwalaan, o kaya ibang mga bagay dito hindi niya pinaniniwalaan, pinapasinungalingan niya, yan ay tinatawag na paniniwala sa puso, na ito ay klase ng kufur na mari ang tao ay lumabas siya sa relihiyong Islam dahil dito. Pangalawa ay yung sinasabi. Ang sinasabi naman ay maaring halimbawa yung istihza, yung pangungutya, kinukutya mo ang relihiyong Islam. Subhanallah. Kinukutya mo ang relihiyong Islam. Kinukutya mo ang balbas dahil ito ay mula sa Islam. Kinukutya mo ang tinatawag na babaeng nakahijab dahil ito ay dahil sa Islam. Kinukutya ng isang tao ang adan, Allahu Akbar, kinukutya niya dahil ito ay mula sa Islam. Kinukutya niya ang gawain na tulad ng sala dahil ang sabi niya ay ito ay gawain na pagtuwad-tuwad. Yan ay mga sinasabi ng iba. Kapag siya ay Muslim at ito ay sinasabi niya na ito ay kinukutya niya ang relihiyong Islam, siya ay tinatawag na lumalabas sa Islam. Yan ay tinatawag na gawaing kufr. Ganun din ay yung tinatawag na fi'l, yung gawain, katulad ng mga gawaing shirk, katulad ng pagsamba sa ribulto, katulad ng tinatawag na tulad ng mga agimat, kapag naniwala ang isang tao na itong agimat na ito ang nagliligtas sa tao. Ganyan din yung mga pamahiin, kapag naniniwala ang tao na itong mga pamahiin na ito ay sila ay may kakayahan, itong mga bagay na ito na magbigay ng kabutihan at magbigay ng kasamaan, yan ay lalabas ang tao sa Islam. So itong mga gawain na ito, papasok dyan ang iba't ibang klase ng mga shirk. Ganun din yung pang-apat na yung pag-aalilangan. Pag-aalilangan. Ang isang tao nag-aalilangan sa kanyang relihiyon. Naniniwala siya, pero nagkakaroon siya ng pag-aalilangan. So yan ay kapag ang tao ay hindi siya naging 100% sa kanyang paniniwala. May pag-aalilangan siya ng propeta, ay propeta ba o hindi? May pag-aalilangan siya ng ang laba ay Diyos o hindi? So yan, pag nagkaroon ng ganyang paniniwala, ay maaari ang tao ay lumabas sa relihiyong Islam. So ito po ang mga klase ng mga kufr na ang tao ay kapag ginawa niya ito, ay mawawala ang kanyang iman o pananampalataya. At siya ay magiging kafir. Siya ay magiging kafir. Okay. Ganon din, na isa sa mga bagay na maglalabas sa tao. Katulad dito, papasok ito sa gawain. Papasok ito sa gawain kanina na nabanggit natin ng mga klase ng kufr ay yung tinatawag na ang hindi isabuhay ang batas ng Islam, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. At napakadelikado ang ibang mga paniniwala sa aya na ito. Hindi nila kasi naintindihan ng tama ang dalil na ito. Sinabi ng Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, sino man ang hindi niya isabatas, isabuhay, ang dala o ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, bima anzalallah, ito rin ay paniniwala sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ang Allah ay nasa kanyang arsh, sa taas. Dahil ibinababa mula sa taas ang Quran. Isa rito sa dalil o patunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay nasa kanyang arsh, sa taas. Okay? So malinaw po yan sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah.
galing, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humul kafirun. Kapag hindi sinabatas ng tao ang batas ng Allah, ay siya ay faulaika humul kafirun, na sila ay magiging mga nakagawa sila ng gawaing kufr. So kapag hindi ito naintindihan ng maayos, ay napakadelikado. Okay, ipaliwanag natin ang mga klase ng bagay na sinasa batas. Dalawang klase ito. Okay, dalawang klase. Ang unang klase na lalabas ang tao sa relihiyong Islam ay kapag ito ay alam niya ang batas ng Islam at hindi na ito tinatanggap. Alam niya ang batas ng Islam, siya yung tinatawag na namumuno sa lugar ng mga Muslim at hindi niya ito isinabatas. May kakayahan siya na isabuhay ito at hindi niya ito isinabatas dahil ayaw niya. Okay? So hindi na tinatanggap ang batas ng Islam. Okay, yan ang pinakauna. Labas siya sa relihiyong Islam. Kapag yan ay paniniwala niya na hindi siya naniniwala sa batas ng Islam. Pangalawa ay isang tao, isabuhay man niya o hindi na isabuhay, pero ang kanyang paniniwala ay mas mainam ang batas ng tao kaysa batas ng Allah. Mas mainam ang batas ng tao kaysa batas ng Allah. Ibig sabihin, mayroong tinatawag na nagnakaw, mayroong nagzina. Sabi niya, mas mainam ang batas ng tao. Yun ang isa sa buhay niya. Ayaw niya ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay lalabas siya sa Islam. Pangatlo ay yung tao na ginawa niyang parehas. Sabi niya, parehas ang batas ng tao at saka ng batas ng Allah. So yan ay tinatawag na paglabas din sa relihiyong Islam. Dahil ang batas ng Allah ang pinakamainam na batas. Dahil ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, dapat natin malaman kung ano ang batas ng Allah. Hindi po sa lahat ng bagay ay mayroong tayo tinatawag na mga batas na nabanggit na may mga katibayan. Halimbawa, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nabanggit po yan halimbawa sa sino mang pumatay, may buhay ang kapalit, sa nagnakaw, ito ang kapalit, sa nagzina, ito ang kanyang parusa. Pero may mga bagay na hindi po nabanggit sa Quran. Katulad po halimbawa ngayon sa panahon natin, yung traffic regulation. Ang traffic regulation ay ginawa po ito ng tao, pero hindi po ito lumalabag sa relihiyong Islam. Hindi po ibig sabihin na gawa ito ng tao, ay ito na ay batas ng tao na lumalabag sa relihiyong Islam. Hindi po. Dahil ito ay iniwan ng Islam na wala po mga katibayan. Dahil una-una, sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang mga traffic lights, walang maraming mga sasakyan, mga dala nila ay mga kamelyo, mga kabayo. Kaya ito ay wala siyang sa Islam. Pero ito ay tinatawag na istihsan, na ito ay nakadepende kung ano ang isa sa batas dito ng isang pinuno. Yung isang pinuno, nasa kanya kung ano ang gagawin niya na batas dito sa ganitong mga uri ng mga sitwasyon. So dito, hindi po siya lumalabag. Hindi ibig sabihin na ito ay, hindi po siya lumalabag sa relihiyong Islam. Dahil walang mga matitibay na katibayan patungkol dito. Kaya ito ay nasa tao po yan. Ang mahalaga, hindi siya lumabag sa relihiyong Islam. Wala siyang nilalabag doon. Kaya hindi po yan ibig sabihin na tulad ng ganitong bagay ay sinasabi na yan ay tinatawag na paglabag. Yan ay batas ng tao. Hindi po. Yan ay ginawa ng tao, pero yan po ay hindi lumalabag sa relihiyong Islam. Ganoon din na pangalawang klase na nabanggit natin ay yung pagsasabatas. Kanina nabanggit natin na ito yung may paniniwala. Yung sino man ang hindi niya isabatas, isabuhay ang batas ng Allah ay lalabas siya sa Islam. Ito kanina pinaliwanag natin yung mga iman. Yung may paniniwala siya, hindi na tinatanggap, o kaya paniniwala niya, mas mainam ang batas ng tao, o kaya paniniwala niya ay parehas ang batas ng tao at batas ng Allah, yan ay mga tao na lumalabas sa relihiyong Islam. Sila yung may mga tinatawag na kakayahan ay sa buhay ito, pero hindi nila ito ginawa, o kaya ginawa nila ito, pero ang paniniwala nila ay katulad na nabanggit natin, sila ay lalabas sa Islam. Meron namang tinatawag na kufr na hindi lalabas ang tao sa Islam. May kufr na hindi lalabas ang tao sa Islam. At ano ito? Ito yung sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Noong nabasa niya
at ginawa niya o sinabihan niya o pinaliwanag niya yung aya na waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, binasa niya ito at sinabi niya na sino man ang naniniwala siya na ang batas ng Allah ay dapat itong isabuhay. Ngunit dahil sa kanyang sariling kagustuhan, naniniwala siya ang batas ng Allah, pinakamainam ng batas, kailangan isabuhay ang batas ng Allah, pero dahil sa kanyang sariling kagustuhan, ay minsan ay tinatalikuran niya o hindi niya isinasabuhay ang mga batas na ito. Pero siya ay naniniwala na ito ay malaking kasalanan, ito ay paglabas sa Islam, ito ay gawain na paglabag sa Islam, pero ginagawa niya ito dahil sa sarili niyang kagustuhan. Halimbawa, o kaya ay meron siyang mga dahilan. May mga dahilan siya. Halimbawa, nang siya ay napipilitan. So itong bagay na ito, ay gaya po na sinabi natin na hindi po lalabas ang tao sa relihiyong Islam. At ano po ang katibayan? Ang hari po ng Habasha, na si Najashi, siya po ay namatay. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba na tayo ngayon ay magdasal ng salatul ghaib sa kapatid nyo na si Najashi dahil siya ay namatay ngayong araw. So, ibig sabihin, siya ay naniniwala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Najashi ay isang Muslim na mananampalataya. Si Najashi, siya ay namumuno sa bansa ng mga Kristiyano at yung mga tao doon, ang kanilang isinasabatas ay batas ng mga Kristiyano. Pero, hindi niya na isabatas ang batas ng relihiyong Islam dahil nanganganib ang kanyang buhay. Dahil noong sabihin niya na ano sa tingin nyo, kung ako ay sabihin ko sa inyo na ako ay naniniwala sa relihiyon na ito, relihiyong Islam, ano ang inyong reaksyon? Sila ay nakita niya na sila ay nagalit. Kaya sinabi niya na tunay na ako ay sinusubukan ko lamang ang inyong pananampalataya, kaya itinago niya ang kanyang pananampalataya. Nanganib ang kanyang buhay. Dahil dito ay tinago niya ang kanyang iman, hindi niya naisabuhay ang batas ng Islam. Pero nung siya ay namatay, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nagsagawa ng sala para sa kanya. Ganon din halimbawa sa atin sa Pilipinas. Sa atin sa Pilipinas, yung batas natin ay tayo ay nakatira, tayo ay minority, kukunti lamang ang bilang natin sa Pilipinas. Kaya po, hanggat kaya natin, ay tayo ay pumunta sa Sharia, kapag meron tayong mga problema, ay bigyan natin ng solusyon sa relihiyong Islam. Pero kung wala tayong kakayahan, halimbawa, dahil kailangan ay sumunod tayo sa batas ng Pilipinas, kailangan ay kung wala tayong choice, wala tayong ibang paraan, ay sumunod tayo sa batas ng Pilipinas na meron tayong pagkamuhi doon, kundi gusto natin ay ang batas ng Allah. Pero dahil tayo ay minority at wala tayong magagawa, kundi halimbawa, tulad ng ibang mga rules sa atin sa pagpatay. So, hindi ibig sabihin na pwede mong dahil wala ngayon, tinanggal nila yung batas ng tinatawag na kapag pumatay ay buhay din ang kapalit. Dati, meron yan. Pero ngayon ay wala na. So, yung batas ng Pilipinas, batas po ito na ginawa ng tao. Pero kung kinakailangan, wala tayong ibang paraan, kundi ito, hindi po tayo lalabas sa Islam. Bagkus, ito pa ay pinapahintulutan sa atin. Pero, nararapat na tayo ay mayroong tinatawag na pagkamuhi dito dahil ito ay batas ng tao at gusto natin ay batas ng Islam. Pero kung may magagawa tayo, doon tayo sa tinatawag na halimbawa sa ating barangay na pinaghatian ng lupa, tapos ang gusto ng tao, doon siya pupunta sa bylaws o tinatawag Supreme Court ng Pilipinas. Yan ay may problema siya sa pananampalataya. Dahil dapat ay kung may barangay tayo ay magkakapatid na mga Muslim, ang mayor natin ay Muslim, at yung tinatawag na pinuno natin ay mga Muslim, ang lahat tayo Muslim, dapat isabuhay natin ay ang batas ng Islam. So maghati-hati tayo ng kayamanan sa lupa. Paano natin paghatian? Pumunta tayo sa Islam, sa Sharia. Meron po tayong batas dito. Pero kung halimbawa ang ating katunggali, ang ating kalaban sa problema ay hindi mananampalataya, doon siya pumunta sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kundi kunin natin ang ating karapatan sa pamamagitan ng Supreme Court kung ito ay kinakailangan talaga. Pero gaya sabi natin, kailangan meron tayong pagkamuhi sa bagay na iyon. At
ang pagsasabi ng kufr ay dapat ingatan ng isang tao. Napakadelikado yung pagsasabi ng isang tao na ikaw ay kafir o itong mga tao na ito ay kafir. Yan ay lumalabas ngayon sa mga khawarij. Mga khawarij na kunting gawain lang. Nakita nila si Murad, Allah yahfaduhu, ang Prime Minister ng Burma na nakipagkamay sa presidente, sasabihin nila na siya ay kafir. Subhanallah. Yan ay tinatawag na malaking kamalian. Dahil hindi tayo tinatawag na dapat na maghatol sa isang tao maliban lamang sa tinatawag na nalaman natin ang sitwasyon, ano ba yung sitwasyon sa pamamaraan. Hindi ibig sabihin na nakipagkamay ka, kafir ka na, hindi po. Maaring halimbawa, hindi niya maisabuhay ang batas ng Islam dahil sa kanyang sariling kagustuhan, ay maaring siya ay tinatawag na nakagawa ng pinakamalaking kasalanan. Pero ang paglabas sa Islam ay napakadelikado. Hindi pwede maghatol ng ganon, kabilis. Subhanallah. At wala tayong karapatan. Specific, individual na mga tao na magsabi na kafir si fulan, kafir si fulan. Subhanallah. Isa po sa mga kawaid, sa mga prinsipyo na paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay unang-una ay kapag ang pagsasabi ng kufr, hindi po yan gawain ng isang mananampalataya. Hindi po yan gawain ng isang mananampalataya. Pagsasabi sa mga tao na si fulan ay kafir, si fulan ay kafir. Okay. Una ay dapat na meron tayong malakas na katibayan na ang gawain na ito ay kafir. Ang gawain na ito ay kufr. Ibig sabihin, halimbawa, ang pagsasabi na halimbawa, ang panalangin sa mga libingan ay ito ay gawain na kufr. So dapat ay mayroon tayong dalil. Ano yung dalil? Sinabi ng Allah na ganito, sinabi ng Allah na ganito. Mayroon tayong katibayan. Pangalawa, applicable ba itong dalil sa tao na ito? Halimbawa, ang isang tao, ang pagsamba sa libingan ay haram. Yan ay gawain na shirk. Yan ay paglabas sa Islam. Pero ang isang tao, nakaharap siya sa libingan, sa gabi, nagsala siya, hindi niya alam, sa harapan niya may libingan. Tapos kinabukasan, nakita niya na mayroong libingan. So, ito ba ay angkop sa kanya? Hindi, dahil hindi na ito sinasadya. So, malinaw ang katibayan. Halimbawa, sinabi natin kanina, ang tao ay mayroong gustong kumuha sa kanyang lupa. Ngunit ang tao na ito ay hindi Muslim. So, doon siya pumunta sa Supreme Court. Ikaw ngayon, pumunta ka sa Supreme Court para kunin mo ang karapatan mo. Sasabihin mo sa kanya na siya isa kafir dahil siya ay, pumunta doon sa Supreme Court ng batas ng mga tao, batas ng Pilipinas. Hindi. Dahil hindi naman, wala siyang choice. Wala siyang ibang paraan. So, hindi po tayo maghatol agad sa isang tao na siya ay isang kufur. Kailangan alamin natin, ito ba ay gawain na kufur? Pangalawa, ito ba ay angkop sa kanya? Ito ba ay pwede sa kanya itong gawain? So, dapat nating tingnan. Okay? Pangalawa, ay dapat nating malaman na tanungin siya. Una-una, alam mo ba na itong gawain na ito ay gawain na paglabas sa Islam? Maaring mga tao hindi niya alam. Hindi niya alam na ang gawain na ito ay gawain shirk. Tulad ng nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang tao kinuwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na dahil siya ay gumawa ng maraming mga kasalanan, sinabi niya na sa kanyang mga anak na kapag ako inamatay ay dalhin niyo ang aking katawan, sunugin niyo ang aking katawan, pagkatapos ay hati-hatiin niyo. Subhanallah. Dahil kapag ako ay binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito ay naipon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking katawan, tunay na ako ay kanyang paparusahan. Binuhay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi sa kanya ng Allah, bakit mo ginawa ang bagay na ito? Sinabi niya na ako ay natatakot sa iyong parusa, ya Allah. At pinatawad siya ng Allah. Pero alam mo ba kung anong ginawa niya? Kufr. Dahil naniniwala siya na ang Allah ay walang kakayahan na buhayin muli ang tao na ito. Pero dahil sa kanyang kamangmangan, hindi niya alam ang bagay na ito. Pero natatakot lamang siya sa parusa ng Allah, ay pinatawad siya ng Allah. Dahil sa hindi niya alam na ito'y gawaing kufr, kaya hindi tayo pwedeng maghatol basta-basta sa mga tao na kafir. Dahil kung lalo na tanungin natin sila, alam nila ang gawain na ito ay kufr o hindi. Kung hindi pwedeng maging kafir ang tao na ito. Pangalawa, ay dapat ito ay pinili niya. Hindi siya pinilit. Tulad na nangyari kay Ammar. Si Ammar ay pinarusahan ng kanyang tatay na si Yasir at sa kanyang nanay na si Sumayya. Pinatay sila ng mga kufar. At nung nakita niya ito, sinabi sa kanya na isa sa mga musyrik ng
Quraysh na sabihin mo at tumanggi ka sa relihiyon ni Muhammad upang makaligtas ka. At ito ay sinabi niya. Dumating siya kay propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, halakt. Ya o propeta ng Allah, ako ay kumbaga katapusan ko na." Dahil nakagawa siya ng gawain na shirk o tinatawag na kufr, na tumanggi siya sa relihiyon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sinabi sa kanya ni propeta, pagkatapos ng ipaliwanag niya, anong nangyari? Pinaliwanag na nangyari. Sinabi ni propeta, "Kayfa wajadta qalbak?" Anong nararamdaman mo sa puso mo ngayon? At sinabi ni Ammar na ito ay punong-puno ng pananampalataya. Ito ay nagawa lamang niya dahil sa pangangailangan. At sinabi na ito ay punong-puno ng pananampalataya. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. At ibinabasa kanya yung aya. Wa qalbuhu, ang kanyang puso ay punong-puno ng pananampalataya. At dito, sinabi sa kanilang propeta, kung gawin nila ulit sa iyo ang bagay na ito, gawin mo ulit ang ginawa mo. Subhanallah. Napakaganda ng Islam. Pero ang tao, sadyang ganun lang magsabi na ikaw ay kafir, ikaw ay nakipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas, kafir, yan ay, subhanallah, gawain na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nakipagkasundo sa mga Hudyo sa Madina nung unang dumating siya sa Madina. Pero dahil sa nagtraidor ang mga Hudyo, sila ay pinalabas ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Madina. Pero ang una niyang pagdating doon, nakipagkasundo siya doon, na pangalagaan nila ang Madina. Pero dahil nga nagtraidor sila ay pinalabas ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat ay yung kanyang tinatawag na sinasadya niya. Sinasadya niya ang bagay na ito. Hindi siya nagkamali. Alam niyo ba na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao, dahil sa sobrang kasiyahan niya, naikwento niya yung nawala yung kanyang kamelyo at nandun yung kanyang mga pagkain, mga gamit, at naghihintay, nawala. Sabi niya. At naghihintay siya ng kamatayan sa gitna ng desyerto. At biglang natulog siya, pagkagising na nakita niya, nandun sa katabi niya. Sa sobrang tuwa niya, ang sinabi niya, na katotohanan na ikaw, ya Allah, ay aking alipin at ako ang iyong Panginoon. Nagkamali siya doon sa sinabi niya. Siya ba ay sinabi ng propeta na siya ay kafir? Ang ginawa niya o salita niya, yung salitang kufr. Paano mo sasabihin ng Allah ay alipin mo at ikaw ang kanyang Panginoon? Pero siya ay nagkamali doon. At hindi ibig sabihin, hindi sinabi ng propeta na siya ay tinatawag na siya ay kafir. Kaya dapat nating pag-ingatan ng bagay nito. Kaya yung mga Khawarij, bakit mabilis sila magsabi ng kufr, kafir? Pag sinabi nila, subhanallah, pinatay nila si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Isa sa mga mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Pero hindi sila tinatawag na, hindi nakapigil sa kanila itong mga bagay na ito. Dahil ito nga yung paniniwala nila na Khawarij. Makagawa ka ng kasalanan, hindi man tatanungin ang mga bagay nito, diretso kafir. Yan ay napakadelikadong paniniwala. Kaya ang mga Khawarij ay napakadelikadong grupo na lumilitaw sa panahon nating na tulad ngayon, tulad na nangyari sa Marawi City. Iniwan nila ang mga ulama, napakaraming ulama sa Marawi, pero iniwan nila ang payo ng mga ulama dahil sila daw ay nakikipaglaban sa landas ni Allah. At pagkatapos, kasama yan, nagdadalil sila sa mga katibayan na hindi nila sinunod ang mga paliwanag ng mga ulama at ng mga salaf. At ganun din na hindi nila alam itong mga bagay na ito o sadyang iniwan nila ito. Ang tinatawag na bagay na bago ka magtakfir, bago ka magsabi na kafir ang isang tao, ay dapat dumaan sa bagay na ito. Hindi basta-basta ang pagsasabi ng kafir. Ang asal na pinanggalingan ng isang mananampalataya, kapag siya ay Muslim, siya ay mananampalataya. Huwag mo siyang hatulan. Wala tayong karapatan na maghatol sa mga tao. Subhanallah. Pag nakita natin si fulan, siya ay kafir, siya ay ganito. La hawla wala quwata illa billah. Itatanong ba sa iyo sa kabilang buhay? Itatanong sa atin sa kabilang buhay ang bagay nito? Wala. Hindi ito itatanong sa atin. Ang itatanong sa atin sa kabilang buhay ay yung ating ginawa, ang yung ating pananampalataya. At hindi ang ginawa natin na para nating ginawa ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah ang may kaalaman sa paniniwala ng bawat isa. Tayo hindi natin alam. Tinanong ba natin
ang mga tao na ito bago natin sabihin na sila ay kafir. So ito ay dapat pag-ingatan ng bawat mananampalataya itong gawain na ito. So sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. At pasensya na po kayo kung minsan medyo siguro mahaba na naman itong lecture natin, pero sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. At ngayong araw ay napag-usapan po natin ay yung pananampalataya, ano yung dapat nating malaman sa pananampalataya, at ganoon din at kung ano ang makakasira sa ating pananampalataya na dapat nating pag-ingatan. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa po ay katipalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din na sa mga mayroon po mga katanungan, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message para po ito ay mabigyan natin ng linaw. At nawa ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maitama po natin ang ating akida. At gaya po na nabanggit natin sa araw na Miyerkules ay ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa akida. At sa Linggo, Martes at saka Huwebes, ayan po yung mga aral mula sa talambuhin ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam. At bukas po insyaAllah ng Huwebes, ang ating pag-aralan ay patungkol po sa mga aral mula sa talambuhin ng propeta sallallahu alaihi wasallam o talambuhay ng mga propeta na ang sisimulan natin na yung talambuhay at mga aral mula sa kwento ni Propeta Adam alaihissalam. Sana po subaybayan natin itong mga series natin at hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman. Ito ay maisabuhay natin at ganun din na ito ay maibahagi natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.